Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. So, batian si Jack Virgilio Lowy. Si Lowy umaattend yan sa ating gathering sa online. Hello sa iyo, King Sablay, Jamie, and Rina. So, maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na pagsubaybay dito sa ating channel. Ano po kayo, pampalakas ng loob. So, salamat po sa inyo. Tuloy po natin yung ating talakayan patungkol po sa growing deep. Malapit na po na matatapos na natin isang buong taon. Maraming salamat sa bawat isa sa inyo. Sobrang na-appreciate ko po ang bawat isa sa inyo na sumusubaybay sa channel natin at yung mga sumusuporta sa channel natin para ma-produce natin lahat ng mga videos natin. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. So, growing deep, being rooted in God's Word. I hope tayo pong lahat ay lumalalim sa salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ang magpapalago sa atin, ang magpapatatag po sa atin. Sabi po rito sa 1 Peter chapter 2 verse 4 and 5. Ihanda po natin ang ating mga puso't isipan sa pagtanggap po ng salita ng Diyos. Sabi po rito, as you come to Him, a living stone rejected by men, but in the sight of God, chosen and precious. You yourselves, like living stones, are being built up as a spiritual house, to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Lumapit kayo sa Kanya, sa batong buhay, ang ating Panginoong Jesucristo, na itinakwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. Tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong spiritual bilang mga paring itinalaga para sa Diyos. Mag-alay kayo sa Diyos na mga kahandog na spiritual, nakalugod-lugod sa Kanya sa pamamagitan ni Jesucristo. So ito po ang sulat ni Apostol Pedro. Sabi ni Apostol Pedro, si Jesus Christ, siya yung batong buhay. He is the living stone. Siya yung precious sa harapan ng Diyos. Pero siya yung binaliwala ng mga tao, nireject ng mga tao at ipinapako sa krus. Sabi po rito, mahalaga sa paningin ng Diyos. Pero sa paningin ng tao, walang halaga. Ganun-ganun na lamang nila in-execute, pinapatay ang ating Panginoong Jesucristo. Pero sabi dito ni Apostol Pedro, itinakwil yung batong buhay na yon. Sa ibang mga talata, sabi niya, pero siya yung naging panulukang bato. He became the cornerstone. Kumbaga sa isang gusali, merong isang cornerstone, merong isang halige kung saan nakasandig ang buong gusali. Ang Panginoong Jesucristo po, siya po yung cornerstone. Siya yung batong panulukan. Siya yung nireject ng mga builders, supposed to be yung mga Israelita. Pero nireject siya. Pero yung nireject nila na yun yung cornerstone. At tayo po na mga nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, tayo na yung mga maliliit na bato. Kumbaga sa isang gusali may cornerstone, tayo maliliit na mga bato na bumubuo ng gusali. Templong spiritual house. So tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong spiritual. Bilang mga paring itinalaga para sa Diyos, mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na spiritual, nakalugod-lugod sa Kanya sa pamamagitan ng Jesucristo. So, makikita po natin yung image, yung church, body of Christ, isang gusali. Now, ito po yung una nating teaching ngayong umaga. The Bible speaks of 3 temples. Now, hindi mo makikita sa Bible na first temple, second temple, third temple. Hindi mo makikita sa Bible yon. Pero, para mas mabilis lang i-describe yung mga scholars, sinasabi nila first temple, yun yung tinayo ni Solomon hanggang wasakin yun ng mga Babylonians. Second temple, yun yung tinayo ng mga Israelita hanggang sa panahon ni Jesus Christ. Yun yung second temple. Then sabi ni Jesus Christ, itong second temple na to, wawasakin to. Bakit? Kasi meron ng final temple. Yun na yung pinaka-third temple sa New Testament. Yun na yung katawan ng Panginoong Jesucristo. Tingnan po natin si John chapter 2 verse 19 to 21. Jesus answered them, destroy this temple. Kasi yung mga Hudyo, naghihingi ng sign sa kanya eh. Ano ba yung sinyalis? Ikaw ba talaga Messiah? Sino ka ba talaga? Sabi ni Jesus Christ,
Destroy this temple. Wasakin ninyo yung templo na to. And I will raise it again in 3 days. Sa loob ng 3 araw, itatayo ko ito. They replied, it has taken 46 years to build this temple. Yun yung patuloy nilang nire-renovate, pinagpapahalaghan. And you are going to raise it in 3 days? But the temple he had spoken of was his body. So sa time ni Jesus Christ, yung templo na tinutukoy niya pala, siya na mismo yung templo. Bakit? Kasi nung unang panahon po, para makipagtagpo ka sa Diyos, dadaan ka sa templo. Ito po yung way, the truth, and the life. Pero nung dumating si Jesus Christ, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Si Jesus na yung tunay na templo. At ang lahat ng nakikipag-isa sa Panginoong Hesukristo ay nagiging bahagi ng templo na yon. Kaya ang church po, ang tawag po sa church ay katawan ni Kristo. Kaya tayo pong lahat ay templo ng Diyos, pinananahanan ng Santong Espiritu. So yung literal na templo, irrelevant na. Kailangan ng maglaho, kailangan ng wasakin. Kaya sabi ni Jesus Christ, dito sa mga talatang ito, destroy this temple, yung katawan niya yung tinutukoy niya, and I will raise it again 3 days. Tapos, yung literal temple na yan, sabi ni Jesus Christ, mawawala yan in 1 generation. At nangyari nga yun noong AD 70, walang bato na magkapatong sa kapwa bato. Now, ito po yung pangalawa nating katuruan. The third and final temple is Jesus and His body, the church. So tayo na yung totoong templo, tunay na templo ng Diyos dahil sa ating pakikipag-isa sa Panginoong Hesukristo. So first temple, Solomon. Second temple, after wasaan ng Babylon. Third temple, tayo na po yun. No? By the way, yung second temple, tinatawag ding Herod's temple. Isipin nyo mabuti, no? Templo ng Diyos yan eh. Pero Herod's temple yung tawag ng mga tao. Mas nakilala rin siya, second temple or Herod's temple. Kasi si Herod yung nagpaganda yan, nag-renovate yan, nagsaayos yan, only to be destroyed in AD 70. Now, number 3 po, the people of God are the living stones. Kung tayo na pala ang pumalit dito sa literal na templo, kaya sinasabi rito ni Apostol Pedro, si Hesukristo yung living stone, yung cornerstone. Tapos tayo na yung mga tingin ko ito yung cornerstone eh. Kung ito yung tinutukoy niya, no? Ito yung pinaka-cornerstone. Tapos tayo yung mga maliliit na bato na bumubuo ng templo ng Diyos at ang Diyos ang nananahan sa atin. So the people of God are the living stones. Makikita niyo po yan sa katuroan ni Apostol Pablo sa Ephesians. Makikita niyo po sa mga sulat ni Pedro. At makikita niyo rin po yan sa Book of John. Now, kung tayo na yung totoong templo, tayo na yung katawan ni Kristo. Una, si Kristo yung tunay na templo. Nakipag-isa tayo kay Kristo. Kung papaanong pinananahanan ng Santong Espiritu si Jesus, ganun din tayo pinananahanan ng Santong Espiritu. Kasi tayo po ay katawan na ng Panginoong Hesukristo. Now, gusto ko lang emphasize yung salitang gather. Yung gather kasi may idea siya ng synagogue eh. Sa Revelation, yung synagogue ng mga Hudyo, tinawag nilang synagogue of Satan. Okay? Medyo mabigat yung term na yun, pero yun talaga nakasulat sa Revelation eh. Synagogue of Satan. Tayo na po yung synagogue of God. Tayo na yung tinipo ng Diyos na pinananahanan ng Santong Espiritu. Yung Espiritu ng Diyos, dati sa panahon ni Solomon, talagang nagdwell dito sa templo eh. Hanggang sa umalis yung Espiritu. Bumalik yon sa New Testament na. Sa Acts chapter 3, no? Yung binuhos ng Diyos yung Santong Espiritu sa mga mananampalataya. At tayo na po yung tinatawag na templo ng Diyos. So whenever we gather in Christ, the true temple. Hindi na po tayo nag-gather dito sa templo para makipagniig sa Diyos, para sumamba sa Diyos, makipag-usap sa Diyos. We gather in Christ. We approach the throne of God in Christ Jesus. That's why when we pray not in the name of the temple, but in the name of Jesus Christ. Pag nananalangin po tayo, in the name of Jesus Christ, He is the true temple. He is the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through Jesus Christ. At sabi po sa Book of Hebrews,
Now we can approach the throne of God with confidence because of the Lord Jesus Christ. Sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, makakalapit na tayo sa Diyos nang may confidence na sasagutin tayo ng Diyos, na diringgin ng Diyos yung ating mga panalangin sapagkat lumalapit tayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. In the name of Jesus. So whenever we gather to edify. Tingnan niyo po yung picture na sinasabi rito, yung image, no? Tayo yung mga living stones, mga batong buhay, being built up as a spiritual house. So pag tayo po nagtipon-tipon sa discipleship group, huwag niyo pong mamaliitin yan, no? Bible study, huwag niyo mamaliitin yan. Minsan kasi may concept tayo na service, church service pag Sunday, yun lang yung big gathering, no? Tapos mga secondary na lang yung Bible study, discipleship group. Hindi po. Whenever we gather as people of God, discipleship man yan, Bible study, house church, or meron kayong church building, whenever we gather as living stones. Nagpapalakasan tayo. Para po yung yung mga bato kasi pag pinagsama-sama mo, magiging isang muog, matibay na muog. Kaya po yung term na ginagamit sa Bible, edify. Ibig sabihin, palakasin, patibayin. Kaya pag nag-gather tayo together, we gather to edify one another. Pinapatibay natin yung pananampalataya ng bawat isa. Pangalawa po, we gather to intercede. Ano po yung intercede? Ito yung ipinapanalangin mo yung kapwa mo. Pinapanalangin mo yung ibang tao. Kaya ang sabi rito sa mga talata, no? To be a holy priesthood. Tayo po pala lahat sa New Testament ay mga pari. Lahat tayo, priesthood. Tayo lahat ay mga priest of God. Anong ginagawa ng priest? Ipinapanalangin yung ibang tao, kinokonek yung ibang tao palapit sa Diyos. Kaya nga pag every time we gather, we are connecting people. The church connects people to God in the name of Jesus Christ. Kahit ikaw as an individual, templo ka rin ng Diyos. At sa tuwing may lumalapit sa iyo, dapat napapalapit din siya kay Kristo. Kasi tandaan mo, you are a priest. You're a priest of God. Pari ka. Saserdote ka ng Diyos. Na pag may lumapit sa iyong tao, ramdam niya si Kristo sa buhay mo, napapalapit din siya sa ating Panginoong Diyos. Hindi po napapalayo, napapalapit. We gather to intercede. Pangatlo po, we gather to serve. Sabi po ng mga talata natin, you yourselves like living stones are being built up, edify, a spiritual house, to be a holy priesthood, intercession, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Nag-o-offer po tayo ng mga Dati po ang sacrifices ino-offer dito sa temple. Patay yung sinasacrifice. Pinapatay. Pero sabi po sa Bible, sa Romans chapter 12, we offer ourselves not as dead sacrifices, but as living sacrifices. Kapatid, ikaw yung priest. Tapos yung inaalay mo, yung iyong sarili na rin. Ang Panginoong Jesucristo po, He is our high priest. Tapos siya na rin yung alay, yung Lamb of God. So, in a similar fashion, tayo po ay priest of God. At the same time, we offer ourselves to serve God. Naglilingkod tayo. Yun po yung spiritual sacrifices natin sa Panginoon. Inaalay natin yung ating mga sarili bilang haing buhay. At yun po ang pagsamba natin sa ating Diyos. Napakaganda po, no? So we gather to serve. Whenever we gather as a church, discipleship group, Bible study, church gathering during Sundays, ito po yung mga bagay na ginagawa natin. We edify, we intercede, we serve and worship our God. I hope na mas lalo po tayong lumago sa mga kinabibilangan nating mga iglesia. Huwag po nating baliwalain yung mga gathering. Ngayon, kung wala naman po kayong gathering, meron tayo niya, online, 8 p.m. po from Monday to Saturday. Tapos meron din kaming mga house churches kung ikaw ay walang church na kinabibilangan. Now, para naman po sa ating discussion, why should we function as God's living stones? Bakit tayo nagpo-function bilang mga batong buhay para sa ating Diyos? At para naman po sa ating panalangin, Father, You are our great God. Teach us to love You and honor You. We offer ourselves
as living sacrifices. Kami po yung buhay na hain, Panginoon. Holy and pleasing to you because you washed us with the blood of the Lord Jesus Christ. Lord, make us all part of discipleship groups where we can edify, intercede, and serve. We pray that through us, many people will be able to come to Jesus, our high priest and Lord. Use us today for your glory and honor. In Jesus' name. Sama po natin ito sa ating mga panalangin. At kung meron po kayo natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo po sa comment section. Na-appreciate ko po yung mga comment po ninyo. At wag po natin kalimutang ibahagi ito sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion.